Katabi lang ng Manila Bay ang Baseco Compound sa Tondo, kung saan kitang-kita ang bagsik ni Glenda kaninang umaga. May report si June Veneracion. Halos tuklapin na parang papel ang mga bubong ng mga bahay na ito sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Ang mga residente, kanya-kanyang lagay ng pabigat. Ang iba habang kasagsagan ng bagyo pa sinubukang kumpunihin ang mga yero. Ang lalaking ito, mismo ang katawan na ang ginamit na pampabigat. Pero marami pa rin ang nawalan ng bubong. Kaya ang mga yerong nakapalibot sa isang eskwelahan, tinangay ng mga residente para ipantapal sa kanilang mga tahanan. Ang dalawang palapag na barong-barong na ito, inuugoy na ng malakas na ihip ng hangin. Maging sa eskwelahang naging takbuhan ng mga residente, damang-dama ang hagupit ng bagyo. May mga batang nanginginig sa ginaw. Ang kapilya naman ng Baseco, tila niyuyugyog ng napakalakas na hampas ng hangin. Kaya ang mga residente, siniguro na hindi masira ng bagyo ang mga imahen at iba pang gamit. Nasa gilid lang ng Manila Bay ang Baseco Compound, kaya pasado hating gabi pa pinag-utos ng lokal na pamahalaan ang mandatory evacuation. Pero ang ilang residente, habang kasagsagan ng bagyo na isipang lumikas. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang magparamdam sa Maynila ang bagsik ng bagyong Glenda. Nabalot ng dilim at malakas na buhos ng ulan ang Ross Boulevard. Abang alon sa Manila Bay, pinipigilan lang ng mga sandbag na inilagay sa seawall. Humambalang sa kalye ang mga punong binuwal ng bumabayong hangin. Ang sasakyang ito, nabagsakan pa. Ang mga road sign, nagtumbahan din. Hindi rin nakaligtas sa nagngangalit na hangin ang bubong ng opisinang ito. Kaya ang mga inabutan ng bagyo sa kalsada, kanya-kanya ng kapit para hindi matangay ng hangin.